Principles of operant conditioning. Sige, pag-usapan natin yan in today's video. Anong tatlo? Shaping, chaining, and extinction. Pag-usapan natin yan in today's video. Ano po? But first, bakit ba yan sir tinawag na operant conditioning? Bakit may term na operant sa operant conditioning? Ano? I-recall natin na kapag sinabi na operant conditioning, under siya ng behaviorism. So, ang focus dyan is the behavior of the child. Ano? So, tinawag siyang operant. Sir, bakit may operant? May inooperahan ba dyan sir? Hindi, joke lang. Ano? So, may term na operant kasi operational ang keyword mo dyan. No? So, operational siya. I-relate lang natin sa mathematics, di ba meron tayong apat na fundamental operations: addition, subtraction, multiplication, and division. So, tinawag siyang operant conditioning kasi operational. Kapag may dinagdag ka, may binawas ka, magbabago ang behavior ng bata. Ano? May dinagdag ka, addition. May binawas ka, subtraction. May inuulit-ulit ka, multiplication, magbabago ang behavior ng bata. Ano? Example, may dinagdag kang reward, matutuwa ang bata. O may dinagdag kang punishment, malulungkot ang bata. May inuulit-ulit kang punishment, multiplication, magbabago ang behavior ng bata. Ano? Kasi di ba kapag puro na lang punishment, puro na lang pagdurusa, paghihirap, magbabago talaga ang behavior ng bata. Ano? Kaya tinawag siyang operant conditioning kasi importante ang process, importante ang operation para mabuo mo ang behavior ng bata. Ano? At merong tatlong principles sa operant conditioning para mabuo mo yung behavior ng bata. Ano yung tatlo? The shaping, the chaining, and then the extinction. Ano? Sige, pag-usapan natin yung isa't isa. Ano? So kapag sinabi natin shaping, dito, ang keyword mo dyan ay one specific behavior. Ibig sabihin, kapag may nagawang maganda ang bata, o pwedeng bigyan mo ng reinforcement. O for example, sa klase mo, so nakasagot siya ng tama, o pwede mong sabihin na very good, good job. Ano po, ang galing naman, palakpakan natin siya. Ano? Kaya nga siya tinawag na shaping. Kasi kapag binigyan mo ng reinforcement ang bata through verbal reinforcement, o sinishape mo, ini-instill mo sa kanya na kapag pala nakagawa siya ng tama, nakasagot siya ng tama, may magandang behavior na ginawa siya, o mabubuo yung behavior ng bata. Maisip niya na, ay, kailangan ko palang ipatuloy itong gawin para may reinforcement o may binibigay sa aking recognition. On the other hand, pwede din ang shaping, halimbawa may nagawa siyang mali, o pwedeng shaping, o bigyan mo ng reinforcement in a form of punishment. Ano po? O para iwasan niya na yon, kasi kapag may punishment, o iwasan niya yon para mabuo mo pa rin yung magandang behavior ng bata. Ano? So dito, ang outcome ng shaping, parehong positive ang behavior, parehong maganda ang behavior. The only difference is, sa reinforcement, pwedeng may dinagdag ka o may binawas ka. Pero ang resulta ay maganda yung magiging behavior ng bata. Gets ba yung teachers? Second principle naman tayo, ang sunod na principle ay chaining. Ano po? Dito, ang keyword mo ay series of behavior. O kaya nga, di ba, pag sinabing chain, kadena. O yung kadena, di ba? Sunod-sunod yan, ano? So, ibig sabihin dito, series of behavior will result to a reinforcement or reward or recognition. O for example, yun sa example natin kanina, o yung bata, matalino sa klase, palagi nakakasagot, palagi nagsasabi ng mga outputs, active sa klase, engage. O at the end of the year, pwedeng maging siyang with highest honors. Or kaya naman, pwede siyang maging valedictorian. Ibig sabihin, ang series of behaviors, ang resulta niyan ay magre-resulta pa rin sa magandang behavior ng bata. And finally, number 3, third principle, yung tinatawag natin na extinction. O pag sinabi extinction, nawala. So, ibig sabihin dito, kapag hindi na tayo nagbibigay ng reward or punishment, pwedeng mawala na yung certain behavior sa mga estudyante. Sa magandang example nito, halimbawa, di ba dati, may mga iba dyan sa inyo na magaling kumanta, magaling sumayaw, pero dahil hindi mo naman nagagawa, hindi mo na ba-practice, and then wala nang reinforcement, hindi mo na nagagawa. So, ibig sabihin, hindi ka na rin masyadong magaling kumanta or sumayaw. Although may talent ka pa rin, may skills ka pa rin, pero hindi na kagaya nung dati, which is nare-reinforce pa. So, ang tawag doon, extinction, pwedeng mawala. Ang certain behavior. Kasi lahat naman ng tatlong iyan is principles of behavior sa operant conditioning. Yun lang po, yung tatlong principles ng operant conditioning. Sana natuto ka sa lecture ni Senator. Kung nakaabot ka sa parte ng video ito, pa-comment, paki-like naman ng video, and then pa-comment naman kung taga saan ka para alam ko hanggang saan ang na-reach ng video ito. Yun lang, thank you very much everyone, and God bless, bye-bye.